Pareho, yung pagkakulangan sa pangunahing pangangailangan. At kung ito ang ating sabay-sabay nating i-address in our own little way, pagka nagkasama-sama yung tinatawag nating Islands of Hope, magiging isang malaking tagumpay para sa ating bansa. At amin din hiningan ng pahayag ang kanyang kasalukuyang kura paroko. Una sa lahat, gusto ko siyang pasalamatan sa paglilingkod at pamamaraan niyang ginagawa dito sa bayan ng San Isidro. At gusto ko ring ilagay sa tamang perspektibo ang aking sasabihin para sa kanya sapagkat ako'y 6 na buwan pa lang dito. Ganun pa man sa aking paniniwala, buo na ang kanyang imahe bilang mabuti at mahusay na lider ng bayang ito. At aking sinusundan ang paniniwalang iyon sapagkat napatunayan ko na siya'y nasa tamang daan ng paglilingkod. Naniniwala akong nasa kanya yung kakayahan at malinaw sa kanya yung identity niya bilang leader. Yun naman ang aking ikinapaniwala sa kanya sapagkat nakikita ko na malinaw sa kanya ang kanyang pagiging leader. Ang good governance, ang matapat at maayos niyang paglilingkod, pagbubuo sa pamayanan, sa mga tao na may direksyon, hindi lang papunta sa kanyang sarili, kundi papunta sa pagkakabuo ng bayan, ng tao, ng kanyang pinaglilingkuran. Ang Diocese of Cabanatuan ay may magandang programa na umaagapay sa ating lingkod ng pamahalaan. At eto si Monsignor Mike Veneracion. So yung partnership with the local government, ginawa namin yan sapagkat nakita namin yung pangangailangan ng nasa local government ng kaagapay, ng kasama. Ang tawag ni Pope Benedict doon is pastoral accompaniment. Alam niyo, mahirap kasi mamuno ng bayan. Ang dami-dami mong kailangang gawin. Ang mga tao ay umaasa ng mabubuting bagay. So bilang namumuno ng bayan o nasa konsehal ka halimbawa, inatasan ka talaga ng napakaraming bagay. So, nangangailangan ka kuminsan ng kaagapay, ng kasama. Nangangailangan ka ng kanlungan. Sapagkat ang mga namumuno, kailangan din nila ng pupuntahan. Kaya ang ginawa ng diocese, nagbuo kami na parang nag-create kami ng isang sanctuary for them. At ito inilagay namin sa isang eskwelahan sa College of the Immaculate Conception. Hanggang sa napunta sa isang pagkaplano na bakit hindi tayo magbigay ng isang programa sa kanila na para sila gumaling na leader, no? Kaya nag-offer kami, nagsimula kami magbukas in partnership with Ateneo. Nagbukas kami ng tinatawag naming Masters in Public Management. So, ang mga professor nito ay mga magagaling na tao, mga undersecretaries ng gobyerno, mga congressmen na mahuhusay, no? Mga talagang mga kilala sa paglilingkod sa public office. At ngayon nga, meron kaming yung aming batch ng ngayon ay batch ng mga mayors, tsaka may isang vice mayor, may konsehal, may department heads na nag-aaral. Nagsisikap silang pagbutihin yung kanilang ginagawa. Kailangan kasi na naglilingkod yung competence eh. Hindi naman lahat ng tao talaga na magandang kalooban lang ang pwedeng ibigay sa paglilingkod. Kailangan talaga yung kahusayan din, no? Yung galing, no? Tatapatan dapat ng galing yung kagandahang loob para talagang pumunlad ang bayan. Kaya ang simbahan nag-provide lang ng parang refuge sa kanila. Basically, it's about helping and accompanying local government officials. No? Sa maraming paraan, napakaraming paraan. Pero ang mahalaga talaga is establishing relationships with them and becoming friends to them. No? Umasa kayo na ang simbahan ay gumagawa ng mga hakbang. The church is not just reacting on the issues, no? On the issues we see around. The church should be doing something positive, no? Si Mayor Sonia ay halimbawa. Mayor Sonia, hindi siya kailangang bumili ng boto, no? Dahil ang tao takot na hindi siya manalo. Dahil pag natalo siya, maraming mawawala sa kanila, no? Mawawalan sila isang mabuting leader. Ad Maiorem Gloriam Dei. Yan po ay salitang Latin na ibig sabihin, ang lahat ng ito ay ginagawa natin sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Tama po si Mayor. Lahat ng trabaho natin ay ginagawa for the greater glory of God.
At sana po naging inspirasyon ang katuparan ng pangarap ng mga taga San Isidro, Nueva Ecija para sa ating mga Pilipino. Sabi nga po ni St. Therese of the Child Jesus, bilang isang Kristiyano, gumawa tayo ng maliliit na bagay na may pagmamahal. At tiyak, ang bansang Pilipinas ay magniningning sa buong mundo bilang bayan ng Diyos. Maraming salamat po. Maging liwanag ka. Passing on the message of salvation, passing on the rage of fire, the sin and decide in our hearts. If we just hold on to His power and dream, dwell in His design, let His land be revived. If we just move on to His light and reach out to this land so far.